Huling namataan kaninang alas 4 ng umaga yung sentro ng mata ni Bagyong Nando sa layong 245 kilometers silangan ng Calayan sa may Cagayan. Napanatili nito ang super typhoon intensity na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong cloud bands as well as yung associated na malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nando ay kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, yung southwest monsoon o yung habagat na hinahatak naman o pinapalakas si Bagyong Nando ay magdudulot ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms sa iyong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. So, for Metro Manila, Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Sa kasalukuyan, may binabantayan rin tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito kaninang alas 4 ng umaga sa layong 1,475 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Maliit yung chance na nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours, pero patuloy yung monitoring natin para sa low pressure area na ito dahil hindi natin inaalis yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Nando. So makikita natin dito sa ating track forecast itong area or itong bilog na shaded ng yellow. Ito yung saklaw ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Nando. So makikita natin, no, malaking bahagi na ng Hilaga at Kitang Luzon sakop na dito. So as of now, nakakaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin na associated sa bagyo. Samantala, yung typhoon force winds or yung mga malalakas na hangin na concentrated dito sa sentro ng bagyo ay makikita natin dito sa bilog na shaded naman ng pula. Dahil sa patuloy na paggalaw ni Nando generally westward ngayong araw patungo sa Babuyan Islands, inasahan natin ang masungit na panahon over most of northern Luzon. So ayun nga, magpapatuloy po yung generally westward na paggalaw ni Nando within the next 12 hours patungo sa Babuyan Islands. Inasahan natin na mamimaintain or mapapanatili yung lakas nito at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na mas lalakas pa ito up to 215 kilometers per hour. Possible landfall ni Nando ay dito sa area ng Babuyan Islands mamayang tanghali. So either landfall or close approach yung scenario na ating nakikita. So regardless, no, either maglandfall man or dumaplis lamang yung sentro ng mata ni Nando over Babuyan Islands, asahan pa rin natin malalakas na hangin ang ating inaasahan over most of northern Luzon. Inaasahan rin natin na possible